Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Today is July 29, 2024. Araw po ngayon ng Lunes. Katulad ng ating nakagawian, tuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Particularly, ang ating pag-aaralan ay ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas, Martes, July 30. July 30 po, Martes. So, tuloy tayo sa ating pag-aaral ng mga salita. Advance nga po tayo ng isang araw sa pag-aaral dahil nangyari na nga po, ah, nagkaroon na ng mga schedule ng kaabalahan sa school. So, tuturo po ako ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Okay. So, ang ating mga pag-aaral, muli, sinasabi ko, gagawin natin sa hapon o sa gabi. So, tuloy na po tayo. Again, bago tayo magsimula, tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pananalangin bago tayo magsimula. Masimulan na nga po natin, share screen po ako, ano ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 35 hanggang 43. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. Pagkatapos, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. Okay. So, ngayon po, na ako, hindi ko naman na-anticipate na ang ebanghelyo natin para sa araw ng bukas ay napag-usapan na natin nung nakaraan. Nung nakaraan kasi, ang ebanghelyo ay
tungkol lang talaga doon sa talinghaga, tungkol sa mapanirang damo sa triguhan. Pero doon dahil sa pag-share ko sa inyo, na ibahagi ko rin yung paliwanag na dito na ang nagbigay ay ang Panginoong Kristo. So nagbigay na siya ng paliwanag dito. So ulit, kapag ang Panginoon ang nagpaliwanag, mm, wala nang dahilan para paliwanag pa bukod sa ibang paliwanag. Pero, katulad ng sabi ng kaibigan ko, we can make it larger kung anong ibig sabihin, kung anong tinuturo. Okay, bigyang diin, nang binibigyang diin, ang mga dapat bigyang diin. Parang review po, ano yung naging lesson na naibahagi ko. Una nga po, balik tayo, may mga choices tayo. Pwede tayong maging mabuting binhi o pwede tayong maging masamang damo. Choices. A lesson about choices. Okay? Meron tayong choice whether we will allow ourselves to be a good seed or a bad seed. And God is sending people, okay? God Himself is the one sending people to do good things. Those good seed are doing good things, while the bad seed are doing bad things. Okay? By logic, yun ang ating understanding. Ano mga masasamang bagay ang pwedeng gawin ng mga masamang damo? Pagsasabog ng kasinungalingan, pagsasabog ng mga inggitan, pagsasabog ng mga galit, pagsasabog ng mga paghihiganti. Gawan ka ng masama, balikan mo, gawan mo rin ng masama. Vengeance, anger, vengeance, unforgiveness, lies, yan ang pwedeng gawin na masasamang binhi. Okay. On the contrary, ano ba yung antonym ng lie? Truth. Ano ba yung antonym ng unforgiveness? E di forgiveness, anger, pwedeng patience. Okay. So, yun, first lesson ng nakaraan na na-share ko, we always have choices. Binigyan tayo ng Diyos ng free will, ng kalayaan kung ano ang pipiliin natin na maging tayo. Lesson number 1. Binabalikan lang po natin na as review, yung na-publish ko na yan na video, binigyan ko ng title, The World is Our Mission. Pinublish ko uli, pinost ko uli, pinalitan ko ng title. Yung title naman, Are we going to allow ourselves to be sent? Which leads us to the second lesson na na-share ko na nga po. God sent His disciples into the world. Okay? Ang bukid ay ang daigdig, ang paliwanag ng Panginoon sa Ebanghelyong ating pinag-aaralan. And the world is our mission. Now, the world is our mission. Dagdagan natin yan. Kasi nung dumating ang Panginoon, nagkaroon siya ng misyon. Tama? Naging misyon niyang iligtas ang sangkatauhan. Naging misyon niyang daanan ng pagpapakasakit, ang hirap, ang kamatayan at muling pagkabuhay. Naging misyon niyang idanak, ibuhos ang kanyang dugo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. For the wage of sin is death, but the gift of salvation, the gift of life, is through Jesus Christ our Lord. Nakalagay yun. For the wage of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero huwag mong tapusin doon na mga tao kasi nagbabasa ng Biblia, putol-putol. For the wage of sin is death. Tapos na. Kaya sige, mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng masama. For the wage of sin is death. Di tinutuloy. Pero pag tinuloy mo yon, pasensya na po kayo, nagbubulol ako kasi kung minsan, parang mas mabilis yung isip ko kaysa sa bibig ko.
nasasabi ko kaagad yun nasa isip ko nang mabilisan, kaya nabubulol ako. Okay? So, for the wage of sin is death. Huwag mong putulin doon. Huwag niyong putulin doon. But, the gift of life, the gift of salvation, is through Jesus Christ our Lord. Saan natin makikita yun? Wait lang po. Eto, makikita natin yon sa Romans chapter 6, verse 23. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life, salvation in Christ Jesus our Lord. So, yun po yung sinasabi doon. Huwag niyong puputulin. Kung minsan, babasa, pinipili natin ng putol-putol ang Biblia. Ni-interpret natin, binasa natin, pero putol-putol. Huwag ganon. Number 3, the world is our mission. Third lesson. Yun na nga po, isinusugo tayo sa sanlibutan upang ang naging misyon ng Panginoon ay maging misyon natin. Naalala ko si Father Beltran, another SBD. Sabi niya, minsan, kung gagawin natin na ang misyon ng Panginoon, ang naging misyon ng Panginoon, ay maging misyon din natin, magkakaroon tayo ng tunay na buhay na may kahulugan. Nabuhay ang Panginoon, nagmisyon ng Panginoon sa kanyang misyon, namuhay siya ng may kahulugan. At kung ang misyon ng Panginoon, gagawin din nating misyon kung paanong naging makabuluhan ang buhay ng Panginoon. Ganun din, magiging makabuluhan ng buhay natin. So, 3 lesson ang binigay ko doon sa talinghaga tungkol sa mapanirang damo sa triguhan na nung una, yung talinghaga lang. Pero dahil sa sharing ko, na ibahagi ko na rin yung paliwanag ng Panginoon tungkol dito at yun nga ang ibanghelyong ating pinag-aaralan ngayon na magiging ebanghelyo para sa kinabukasan. So ano na lang natira sa ating gawin ngayon? Dagdagan natin yung lesson. Dagdagan natin yung aral. Pang-apat. Okay? Pang-apat. Okay? At unang aral, unang lesson sa ating talakayan ngayon. Pero pang-apat na kasi dinagdag ko lang yun dun sa unang 3, dun sa una kong na-publish na video. Okay, pang-apat na lesson, kailangan ilagay natin sa ating isip, maging klaro sa atin ang pasensya ng Diyos. Ang pasensya ng Diyos. Nasa sanlibutan ang mabubuting binhi, nasa sanlibutan ang mga mapanirang damo, nasa sanlibutan ang mga taong matuwid, nasa sanlibutan ang mga taong makasalanan. Ang sabi, ano, bubunutin na ba natin, Panginoon? Okay, ang mga damo, wag, wag. Okay. Kasi pag ginawa niyo yun, maapektuhan din yung mabubuting binhi. Di ba, pag tumubo yun, kahit gawin natin literal, damo at trigo, damo at palay, magkadikit. Okay? Pag binunot mo yung masamang damo, may panganib na pati yung mabuting palay, mabunot mo din. Trigo sa kanila, palay naman sa atin. So ano? One is the patience of God. Makita natin ang pasensya ng Diyos. Ikalawa, makita natin the goodness of God. Mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga paghihiganti. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, isa sa mga pinalalaganap ng masasamang damo ay ang ugali ng pagkagalit at kawalang pagpapatawad at kawalang pasensya. Kung ang diwa ng Diyos, ang banal na diwa ng Diyos, gawan mo siya ng masama ngayon, patay ka kaagad, walang matitirang buhay sa atin. Walang matitirang buhay sa atin. Okay, the goodness of God. God is not a God of vengeance.
but the God of patience, the God of mercy, the God of forgiveness. Yan ang Diyos natin. Why? 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 Kasi kung hindi yan ang Diyos natin, the God of goodness, the God who is good, okay, kung ang diwa niya ay sama sa sama, di niya na sana sinugo ang anak niya. Sinugo niya ang anak niya kasi gusto niya magkaroon ng reconciliation ang tao sa kanya mula sa pagkakalayo. Tignan niyo, pag Christmas may kanta, Christmas Carol. Ano yung sabi nung kanta na yon? Christmas Carol na ang sabi ganito, oh, ang pamagat mercy and mild. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Okay? Peace on earth, goodwill to men, mercy and mild, God and sinners reconciled. Okay, sa panahon ng pagdating ng Panginoon, pag-alala sa kanyang pagdating, ang paglaganap ng kapayapaan sa daigdig, kung saan naipakita ng Diyos ang kanyang awa na mahinahon, gentle, mild, gentle, mahinahon, mild, the mercy of God. Why? Because nagbigay siya ng panahon, hindi para maghintay lang na parusahan ng mga tao sa pagkakasala. Diba? Sabi natin, for everything that we do, there will always also be a what? A punishment and a reward. Pero ang Panginoon hindi siya nagbigay ng panahon para lamang hintayin ang panahong makapagparusa, kundi sa pagbibigay niya noon na ipakita niya ang kanyang pasensya sa atin. Gusto niyang mangyari na itong mga makasalanan, ang masasamang damo, ang mapanirang damo, magbalik loob sa Diyos. Yan ang naging one of the primary mission of Christ the Lord. Nang isugo siya, at ganon din ng Diyos, nang isugo siya sa mundo, ang mission niya, okay, for the sinners. Hindi ako naparito para sa mga banal, kundi ako ay naparito para sa mga makasalanan at bigyan sila ng kaligtasan. Kasama doon ang pagbibigay ng panahon na makita natin na ang Diyos ay mapagpasensyang Diyos. Diyos na may maawa, may awa, at mahinahong awa. And God who is truly good. Okay? God who is truly good. Nung nag-aaral ako ng nursing, nakatapos po ako ng 4 na taon sa nursing. Ang naiwan ay mga seminar na lang. Isa sa favorite subject ko, yung English literature. I love reading. I love reading. Sabi nila nga noon, yung iba kong kasama, para daw akong bookworm. Ngayon, namana yan ng aking pamangkin, si Justin, who graduated magna cum laude sa Canada. Namana din ng anak kong pangalawa. May mga collections of books din ang anak ko, pangalawa. Hanggang ngayon may collections of books pa naman ako. Doon sa English literature na subject namin, nadaanan namin mapag-aralan at talakayin ang kwento ng isang kilalang Russian author na si Leo Tolstoy. Ang pamagat nung short story ni Leo Tolstoy, a Russian author, na naipublish noong 1872, first published. The title is God Sees the Truth but Waits. Nakikita ng Diyos ang katotohanan, ngunit siya'y naghihintay. So, kung bibigyan natin ng kahulugan yan, parang ganito eh. Nakikita ng Diyos ang ating mga kabutihan, nakikita ng Diyos ang ating mga kasalanan. At kahit nakikita niya ang katotohanan ng ating kasinungalingan at ang katotohanan, I mean,
Kahit nakikita ng Diyos ang katotohanan ng ating mga kasalanan, nagbibigay siya ng panahong maghintay. Maghintay para sa ano? Pagbabalik loob, pagsisisi, pagbabalik loob, repentance, penance. Tinuturo din yan ng ating simbahan bilang mahalagang bagay. Penance and repentance. Penance is pagbabayad puri. Pagbabayad puri. Hindi sapat na sipin mo na lang na makasalanan ka, hihingi ka na lang ng tawad. May mga pagkakataon din dapat ayon sa simbahan, makagawa tayo ng mga bagay na para din magsisilbing kabayaran sa ating mga kasalanan. At ano yon? Ang gumawa ng mabuti. Penance. Tinuturo yan ng simbahan. Penance, penance, repentance. Okay? Penance and repentance. So, nasa katisismo natin yan. Anong nangyari nga uli dun sa ano? God sees the truth but waits. May dalawang main character, si Aksionob. Si Aksionob ay isang negosyante. Ngayon, isang araw na pagdesisyonan niya na pumunta sa ibang bayan para magnegosyo. Hindi siya pinapayagan ng asawa niya dahil hindi siya pinayagan ng asawa niya dahil napanaginipan daw ng asawa niya na nung magbalik siya, puti na ang kanyang buhok at siya'y matanda na. Tinanggap ni Aksionov, ni Ivan Aksionov, na yun ay senyales ng swerte. Pero para sa kanyang asawa, it's a bad omen. Senyales ng masamang mangyayari. Tumuloy pa rin siya. Sa kanyang paglalakbay sa pagnenegosyo papunta dun sa bayan, nakamit siya, okay, nakatagpo siya ng isa pang negosyante. Nakatagpo siya ng isa pang negosyante. At dahil alanganin na ang panahon na pagdesisyonan nilang manuluyan sa isang inn, yung mga apartel na yon, yung mga hotel. Ngayon, ang nangyari, natulog sila ng maayos, silang dalawa, si Aksionov at yung na-meet niyang negosyante. Natulog sila ng maayos. Pero nung umaga, umalis ng maaga si Aksionov, si Ivan, sa inn, dun sa apartel, dun sa hotel. Umalis siya ng maaga, okay, para ma-anticipate niya yung magandang panahon. Siyempre, magandang maglakbay sa umaga kasi hindi pa katirikan ng araw, hindi pa mainit. Yun ang reason niya pag-alis ng maaga. Sa kanyang pag-alis sa apartel, sa kanyang paglalakbay, nagkaroon ng parang checkpoint. Nagkaroon kasi ng isang krimen sa isang apartel. At yung apartel na yun yung apartel, yung inn, yung hotel na tinuluyan nila. Pinatay yung negosyanteng nakasama niya dun sa apartel. Okay. So, etong si Ivan, tinatanong ng tinatanong. So, aligaga siya, nininervyos siya. Okay. Baka siya mapagbintangan kasi wala naman talaga siyang ginawa. So, ano nangyari, nakita nitong mga alagad ng batas na parang something wrong with this man. Binuksan ang kanyang mga gamit at nakita doon yung dugo ang punyal. Yung kutsilyo, tabak o dagger na duguan. Siya yung napagbintangan. And so, pinagupit siya at pinadala sa isang prison camp sa Siberia. Yung other title nitong short story na to, uh, God sees the truth but waits. May iba pa siyang salin. Ang title naman is The Long Exile. The Long Exile. Ano nangyari doon nung pinadala siya? Doon sa kulungan, paglipas ng mga panahon, nakamit naman siya ng isang tao na ang pangalan ay Semyonich. Sa kanilang pag-uusap, nadaanan yung bakit napunta si Semyonich doon sa kulungan.
hanggang somehow na-realize ni Aksyonov na itong taong to, si Semyonich, siya yung taong naging dahilan upang mapunta siya sa kulungan, sa prison. Na itong Semyonich na ito, siya yung culprit, siya yung kriminal na pumatay doon sa negosyanteng na-meet ni Aksyonov. Napuno siya ng galit. Napuno siya ng galit. But before that, dumating si Semyonich sa kulungan, nagbago ang kanyang buhay. Nakilala siya. A person who is gentle, a person who is good, a person who is pious. Ibig sabihin, may kabanalan sa kanyang mga ginagawa. Pious. Pero, nung ma-meet niya si Semyonich, okay, nakilala din si Aksyonov na pious, madasalin. So, may mga gawa siyang kabanalan. Pero nung ma-meet niya si Semyonich sa kulungan, ma-realize niya na itong si Semyonich ang talagang dahilan kung bakit siya nandun, inagaw ang maraming bahagi ng kanyang buhay, magagandang bahagi ng kanyang buhay. Okay. Bata pa siya, may asawa, may mga anak, na wala yun sa kanya dahil sa lalaking ito kay Semyonich. Ngayon, puno siya ng galit. Gusto niyang pagigantihan itong si Semyonich. Okay? Parang unti-unti, parang gusto niyang kalimutan, okay, ang buhay niya naging mabuti na siya, na siya ay nagkaroon na ng taong somehow pious, kabanalan, madasalin, a gentle person. Parang ah, nadidiliman ng kanyang isip sa pag-iisip ng paghiganti. Ngayon, isang araw, gusto niya na itong patayin si Semyonich. Isang araw, nahuli niya, nakita niya na itong si Semyonich naghuhukay, okay, doon sa prison, gumagawa ng tunnel para makaligtas o makascape doon sa prison. Meron na siyang reason para maipahamak itong Semyonich. Pero nakita ni Semyonich na nakita ni Aksyonov ang kanyang ginagawang tunnel. Pinagbantaan niya si Ivan Aksyonov. Pag sinabi mo yan, pag ibinulat-lat mo yan, pag isinambulat mo yan, papatayin kita, papatayin kita. Sabi ni Semyonich kay Aksyonov. Pero si Aksyonov, dahil sinabing yun ni Semyonich, mas lalo siya nagalit. Mas lalo siyang gusto niya magganti. Pero in the long run, pinatawad ni Aksyonov si Semyonich. Actually, nagkaroon dun sa kwento ng senaryo na si Semyonich humingi ng tawad kay Aksyonov. Umamin talaga siya na eto nga, okay, at nalaman din ni Semyonich na itong ang taong to, si Ivan Aksyonov, yung taong pin-frame up niya dun sa krimen. Ngayon, ano yung God sees the truth but waits. Binisita siya bago siya mapunta sa Siberia ng kanyang asawa sa kulungan. Sabi ng asawa niya sa kanya, gumawa ako ng appeal sa Caesar, sa Emperor, para palayain ka, pero wala nangyayari. Parang ang mangyari ngayon, nasa kalooban na ng Diyos. Okay. Ang Diyos na talaga nakakita ng mga tunay na pangyayari kung ikaw ay guilty o innocent of the crime. Kaya naging pamagat, God sees the truth but waits. Na ipagpasa Diyos na lang ang sitwasyon. Diyos ang nakakita ng mga tunay na pangyayari at siya'y maghihintay para sa katarungan. Sa huli, okay, etong si Semyonich umamin dun sa mga otoridad sa kulungan na itong si Aksyonov innocent, innocent dun sa crime na matagal niyang pinagdudusahan. At kung sino ang tunay na kriminal, siya, si Semyonich. O sabi dun sa short story, yung
mga authorities, prison authorities, gumawa ng appeal na mapalaya itong si Aksyonov. Dahil nalaman na nila ang katotohanan sa krimen na itong si Ivan not guilty, si Aksyonov not guilty. Kasi itong kriminal, totoong kriminal na si Semyonich, umamin na siya yung guilty, siya yung kriminal dun sa kasalanang ibinintang at naging dahilan para sa pagkakakulong ni Aksyonov. Alam nyo nangyari, pinatawad ni Aksyonov si Semyonich, pinatawad. Tapos, makakalaya na siya, gumawa ng appeal yung mga prison authorities. Pero sa isip ni Aksyonov, hindi na siya nagbalik sa kanyang pamilya na mamatay na siyang payapa dahil lumabas na ang tunay na katotohanan sa mga pangyari. Alam niyo nangyari, namatay nga siya ng payapa na hindi na nga siya nakabalik doon sa kanyang buhay, doon sa kanyang pamilya. So yun ay talinghaga ng pagpapatawad. Yung short story na yan ni Leo Tolstoy ay talinghaga ng pagpapatawad, okay, ng hindi paghihiganti. Sapagkat nakikita ng Diyos ang katotohanan at siya'y naghihintay. Yan din yung talinghagang pinag-aaralan natin ngayong gabi na siyang ebanghelyo para sa araw ng bukas. Ang Diyos ay mabuti, hindi siya Diyos na mapaghiganti, na ang kabayaran ng mga kasalanan ay basta na lang kamatayan, kundi nagbigay siya ng isang regalo, a gift of an eternal life. Paano? Sa pamamagitan ni Jesus. Kilalanin natin ang Panginoon bilang Panginoon nga natin at tagapagligtas. Siyang naghirap, nagkaroon ng passion, nagkaroon ng kamatayan, death, at nagkaroon ng resurrection. That this God, that this God, the Father, sent His only begotten Son to save us. And this Son who is sent to save us, actually did His mission. Nagawa ng Panginoong Jesus ang kanyang mission. Sa Panginoon, it was mission accomplished. It was mission accomplished. Then again, balikan natin yung reflection ni Father Beltran SBB. Kung gagawin nating mission din natin ang misyon ng Panginoon. If God's mission, Christ's mission, will also be our mission, then our life will truly be good, truly be meaningful. Masyado na maraming nasabi. Tandaan natin yan. Gawin nating misyon ang naging misyon ng Panginoon. Na matulungan natin ang ating mga sarili bilang makasalanan na magbalik loob sa Diyos. At tulungan din natin ang mga kapatid nating nabubuhay pa rin sa kadiliman at kasalanan upang makapagbalik loob sa Diyos. Also, give way to penance, pagbabalik loob, penance. Somehow, gumawa tayo ng mga bagay na parang pagbabayad puri, hindi pagbabayad kasalanan. Diyos lang, dugo lang ng Panginoong Jesucristo ang nakapagbayad sa ating mga kasalanan. So, I think the exact word for it is pagbabayad puri. Nasira ang ating puri sa paggawa ng mga kasalanan. Magbayad puri tayo. Ano? Yan. Pag-isipan natin at pagnilayan natin. Paano somehow makapagbabayad puri ako sa Panginoon dahil sa mga kasalanang nagawa ko, dahil sa mga kasalanang patuloy kong ginagawa, at alam kong mga kasalanang patuloy kong magagawa. Pagbabayad puri, penance, repentance.
Ibigyan natin ng emphasis yan. Penance, repentance. Pagbabayad puri bilang pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan, sa ating mga nagawang kasalanan, at sa mga kasalanan pang magagawa natin. Hindi gawa natin ang makapagbabayad sa ating mga kasalanan. Okay, hindi gawa natin. Regalo ng Diyos ang biyaya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Iyan ang tunay natin maging klaro sa atin. God is the one who saved us. Not that we save. We can save ourselves. We can save ourselves. Masyado na pong masyado na pong maraming nasabi sa maraming nasabi niyan, sa marami kong naibahagi. Tignan nyo, anong point sa na-share ko ang nakasalim sa inyo. At yun yung inyong i-expand pa, make it larger, mas palalimin niyo pa sa inyong mga sarili. Patuloy ko nga po kayong iniimbitahan na suporta na po sa mga ipinapublish kong video ng Gospel Reflection. Samahan niyo po ako sa aking pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So, mangyayari, hindi na ito pag-aaral ko lang, kundi magiging pag-aaral natin. So, lesson number 1, God is giving us choices. God is gave us a gift of free will. Either we can be a good seed or a bad seed. Second lesson is, are we going to allow ourselves to be sent? Na ang misyon ng Diyos na ginawa niya sa daigdig, sa sanlibutan, the field, ang bukid, maging misyon din natin. Maging misyon din natin ang daigdig. At anong misyon natin? Kung anong misyon ng Panginoon, gawin din natin maging misyon. Doesn't mean magpapako din tayo sa krus. Okay? Doesn't mean na mamatay din tayo. Mamatay din tayo. Magsakripisyo ng todo. Although, nangyayari yan. Kaya nga may mga martyr, di ba? Namatay para sa Panginoon. But doesn't mean sa panahon ngayon, okay, para magkaroon ng katubusan, ipapako mo ang sarili mo. Charity, the other meaning of love. Charity means love. Charity means love. So, yung mga ginagawa natin, pakaisipin natin na gawin natin sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng Panginoon. Charity. Out of charity. Ito rin, service ito. Kayo rin, service din. Nagbibigay kayo ng panahon, lalo na kung pinapanood niyo yung mga video. Service din ang ginagawa niyo. Ako, service, nag-share. Kayo, nag-serve din sa pagbibigay ng panahon, ng sakripisyo, mag-alay ng panahon, ng oras at pagkakataong samahan natin. So, pare-pareho tayo nabibiyayaan. Pare-pareho po tayo nabibiyayaan. Ang hinihiling ko na lang, supportahan niyo. Share my published video kung sa tingin niyo ay makabuluhan to others. Hinihiling ko po sa inyo. Ang salita ng Diyos dapat makarating sa maraming tao. Kami na talaga nasabi. Kami na talaga nasabi. Manalangin tayo sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, nawa, tulungan mo kami maging malinaw sa aming mga isip kung ano mga dapat namin gawin. Na ang misyon mo, maging misyon din namin. Na makilala ka higit sa lahat bilang Diyos na mabuti. Diyos na may mahinahon, gentle na awa. Na ikaw din na nagsabi, learn from me, for I am meek and mild.
teach us patience, teach us gentleness, and may we exercise them. May we do them not only in words, but also in deeds. Hiniling namin ito sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalaman ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Bukas. See you tomorrow for another study of God's Word. Mga salitang nagbibigay sa atin ng buhay. Mga salitang buhay, word alive, at mga salitang nagbibigay sa atin ng buhay. Magandang gabi po. Paalam.